Thanks to the presence of Holy Spirit for today. So, mayroon po tayong pag-aaralan na isang napakagandang topic. This is not a new topic but a refresher topic. So, this is a continuation of what we have tackled last Wednesday by Sister Milin. How to share testimony. So now, dadako tayo sa the simplest form of sharing or evangelizing the Word of God, which is one verse evangelism. Sino nakakaalala niyan? One verse evangelism. Simplest form. So, but before that, pasadahan muna natin yung ating mga four-step in effective evangelism. So, nandiyan na yung ating number 1, interceding. So, mabilis lang yan, 4I, no? Interceding is number 1, which is yung ginagawa natin na prayer. Prayer for 3, prayer sa ating mga mahal sa buhay, relatives, neighbor, family, kung sino pa, lahat ng gusto nating mailapit sa presensya ng ating Panginoon. Mabago yung kanilang buhay. Okay? So, prayer for 3, ano? Yung ating goal sa interceding. Pangalawa, influencing. So, ano nga ba yung influencing? So, influencing, act of kindness. So, after that, ipinagpipray natin. So, bibigyan natin sila ng act of kindness para naman pag na-request natin silang invite, wala silang magiging dahilan, no? What is that? Help. Especially, hindi lang sa pera yung help, kundi sa moral, yung ipagpipray natin kung kailangan. Or kung mayroon tayong mga bigas-bigas dyan na sobra sa ating pang-araw-araw, pwede natin silang bigyan. Help, no? Or pag natisod sila, pwede natin silang bangunin. Di ba? So, care. So, care, yung ating care sa kanila, yung ating pagmamahal sa kanila, no? Pinaabot natin sa kanila na bilang isang Kristiyano, nakikita sa atin yung pagiging buhay ni Kristo, no? So, hindi lang sa pera yan, yung mga care, kundi sa lahat ng bagay. So, mayroong care tayo sa kanilang, halimbawa, kalusugan. No? So, pwede natin silang bigyan ng care, assistance, doon sa kung saan sila pupunta. Di ba? Samahan natin, halimbawa, marami tayong ngayon, no? Mga halimbawa, yung mga hindi lang financial, kundi yung medical assistance. So marami yan. Malasakit, sa ating barangay center, ano pa? Marami, mga politiko ngayon na talagang nakahanda silang tumulong. Di ba? So, samahan natin sila, care. So, share. So, share, pagka mayroon tayong simpleng ulam dyan, halimbawa ay nagkatay tayo ng baka, simple lang, no? Bigyan natin sila ng kahit isang pata, di ba? So, share your blessing. So, ibig sabihin, yung pagtulong sa kanila is act of influencing, no? Act of kindness. Number 3, inviting. So, ito yung after interceding, influencing, so pwede na natin silang invite sa ating church. By means of sharing testimony or testimony, pwede natin silang encourage na maisama rito sa ating gawain. At, ayan,
invitation, no? So, sa nakaraan, interceding, pinag-pray natin sila. Number 2, influencing, kind of act of kindness. Then, number 3, yung invite natin sila, no? Sa tuwing linggo. Hindi na yung series, basta every Sunday, pwede natin silang invite. Pagka naubusan silang dahilan, yun, may invite natin sila. Kasi sa umpisa, maraming dahilan yan eh. Ay, may lakad ako, attend ako ng birthdayhan. So, naalala ko yung kwento ni Brother Robert, no? Yung kapitbahay niya. Hindi na uubusan ng dahilan. Ngayong linggo, a-attend daw ng kasal. Next Sunday, a-attend daw ng binyag. So, next Sunday uli, a-attend naman ng birthdayhan. So, hindi nawawalan. So, pero wag tayong mawala ng pag-asa. The power of prayer is talagang malakas yan, no? Hindi lang natin, wag natin silang tigilan. Okay? So, ano tong panghuli? That is introducing to Christ. That is our subject for today. One verse evangelism. Are you excited? Okay. So, from code, that is Romans 6:23. Ano nga ba yung Romans 6:23? So, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, sino yung mga nagtatrabaho dito? Amen? So, pag nagtrabaho, ano yung inaantay natin? Lingguhan ba yan? Kinsenas ba yan? O buwanan? Wages. Sahod, di ba? Sahod. So, sabi dyan, wages. Ibig sabihin, kasi madalang na ngayon yung libre, no? Parang, pag nagpawis ka, parang may inaantay ka talaga, wages, dun sa pinagpawisan mo. So, kabayaran. Sa Tagalog, wages, kabayaran. But yan, sabi ni Lord, but the wages of sin is death. So, naniniwala ba kayo dyan? Amen. Kasi sinabi ni Lord yan eh. Diba? Hindi natin pwedeng baluktutin yan. Hindi tayo pwedeng yung katulad ng mga ibang profesyon. Halimbawa ay abogado. Yung baluktot, natutuwid nila. Pero itong salita ng Diyos, talagang straight yan. For the wages of sin. Ano ba yung sin? Cardinal sin? Sino bang nakakalam ng sin? Sintabo? Sa Tagalog, sin, kasalanan. So, yung kasalanan, yung naghihiwalay sa atin sa Panginoon, sa ating Lord, no? So, lahat tayo ay nagkasala. Umpisa pa lang ng ipananganak tayo dahil yan yung minana nating kasalanan. At no one is holy. Only Jesus is holy. So, walang sino man ang hindi magkakasala. Kasi nga, nature ng tao yan, yung kasalanan. So, the wages of sin is death. So, kamatayan, no? Nakakatakot. Nakakatakot talaga yung lahat talagang mamamatay. No? Death. Hindi lang yan death, kundi doon sa, kita mo yan? 6 feet below the ground. So, mainit. Impyerno, no? So, the wages of sin is death. But the good thing is, yan, by Jesus. So, mayroon tayong pasubali. Napakagandang balita. Good news. Ano sabi dyan? But the gift of God is eternal life. Amen? So, ano raw? Gift, yung regalo. Libre yan, libre. Na
tatanggapin natin, tinanggap na natin mula sa ating Panginoong Diyos through Jesus sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Pero, may kondisyon. May kondisyon yung kanyang pagbibigay ng regalo sa atin. Sino lang tumanggap, no? By means of confession. So, i-confess natin yung ating makasalanan, tanggapin natin tayo ay makasalanan, surrender natin yung ating mga kasalanan at buhay, manalig tayo sa Panginoon. So, diyan, matatanggap natin yung eternal life. No? So, pag namatay tayo, kasama tayo ng Diyos doon sa mansion sa langit. Eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hindi ba napakagandang balita niyan? Amen? So, sino ang gustong magkaroon ng mahabang buhay or buhay na walang hanggan? Amen. So, napakadali, di ba? Sabi diyan, tanggapin lang natin ang ating, i-confess lang natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon. I-confess natin sa Kanya. And then, surrender to God. All our worries, yung ating mga kasalanan. Tanggapin siya, then, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakagandang regalo ng ating Diyos. Amen? So, would you like to receive eternal life? So, after that, na mai-share mo sa kanila yung mabuting balita, i-lead mo sila sa isang prayer, no? Paano yung how to lead a sinner prayer after this Romans 6:23. So nandiyan, first admit na tayo ay makasalanan. And repent. Pagsisihan natin yung mga kasalanan yan. Sunod, believe that Jesus died in my place and rose again. So, maniwala tayo na ang Diyos ay namatay, after 3 days ay muli siyang nabuhay. Amen? Next, confess that Jesus is Lord and Savior of our life. So, Panginoon ang tagapagligtas ng ating buhay. Then, dedicate myself to following you from this day onward. Okay? So, pahayag na si Jesus ay Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. At tanggapin natin na tayo ay maglilingkod ngayon at magpakailanman. So, napakadali, di ba? So, siguro naman na-repress na yung memory nyo. And then, this is the simplest form. Marami ang mga klase, yung 4 P's, 4 laws of evangelism, mayroon pa diyang ABC of salvation. But this is the simplest of sharing the gospel, no? Yung evangelism. Tandaan nyo lang yung code R623. That is Romans 6:23. Amen? So, sinong nahihirapang mag-share ng Word of God? So, tandaan nyo lang yan. At kung nahihirapan pa kayo, magtanong lang kayo sa inyong mga leader. No? Then, continuous practice, mamamaster din niyo yan. Ha? Okay? So, sino ang marami ang natutunan ngayon? Amen? Mayroon pa ba? Wala na.
So then sa pag-share nyo yan, sa pag-lead nyo ng prayer na doon sa apat na yon, i-congratulate mo sila. Di ba? If you pray that prayer with all of your heart, tell to them, who believe in His name, He gave the right become children of God. So pag sa lead nyo ng prayer, i-congratulate mo sila kapag tinanggap nila ng buong puso yung surrendering, no? Confession and surrender their life. Okay? So, meron pa ba? Okay na yan. So, which part? So, sang parte kayo nahihirapan dyan sa ating one verse evangelism? Parang master nila yan Walang nahihirapan Parang lahat ay magaganda yung magaganda yung mukha nila. Ibig sabihin, simpleng-simple. So, sa ating pagtatapos, let us pray.